Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, tumulad kayo sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayoy luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang Diyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na makalupa. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Doon magmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ng may pananabik, ang Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging maluwalhating tulad ng kanyang katawan. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinapanabikan, aking kagalakan at karangalan, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagsalita uli si Jesus sa kanyang mga alagad. May taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, "Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin." Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, "Ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan." Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, "Magkano ang utang mo sa aking amo?" Sumagot ito, 100 tapayang langis po. "Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't palitan mo. Gawin mong 50. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, "Ikaw, gaano ang utang mo?" Sumagot ito, 100 kabang trigo po. "Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang." Sabi niya, "Isulat mo, 80. Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat
ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Jesus told his disciples, "There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. So he called him in and asked him, 'What is this I hear about you? Give an account of your management, because you cannot be manager any longer.' The manager said to himself, 'What shall I do now? My master is taking away my job. I'm not strong enough to dig, and I'm ashamed to beg. I know what I'll do so that when I lose my job here, people will welcome me into their houses.' So he called in each one of his master's debtors. He asked the first, 'How much do you owe my master?' 900 gallons of olive oil,' he replied. The manager told him, 'Take your bill, sit down quickly, and make it 450. Then he asked the second, 'And how much do you owe?' 1,000 bushels of wheat,' he replied. He told him, 'Take your bill and make it 800. The master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly. For the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than are the people of the light.